Napakamot ulo at tunopo na parang yelo. Ito si Renato Babalu Reyes, mga kababayan, nung makaharap niya si Salvador Panelo sa isang interview. Abay, teka, ang dakilang rallyista, mga kababayan, ka-level na pala ni Salvador Panelo na isang batikang lawyer at marami nang napatunayan. Dati-rati ito si Renato Babalu andun lang sa lansangan, mga kababayan. Ngayon, darling of the press na po, si Renato Babalu. Oh, tingnan nyo, mga kababayan, oh. Disente, diti, ito si Babalu Reyes, mga kababayan. Dati-rati, andun lang yan sa kalye Sigaw-sigaw na ibagsak. Oh, ganyan lang, mga kababayan. Painom-inom lang ng iced water, mga kababayan, juice, quick, hanggang through the years, naging Coke float. Pero ngayon talaga, mga kababayan, sa pamumuno ni Ngag Jr., disente diti na si Babalu. Wala na sa lansangan, mga kababayan, at na-promote na yan. Pero subalit datapwat, kahit bihisan mo pa ang matching pa rin. Kaya naman, mga kababayan, nung makaharap si Panelo, kamot ulo si Renato Babalu dahil supalpal ang mukha ni Nato. Panoorin niyo po. Naniniwala ba kayo na maraming tiwali sa Kongreso? Yan ang tanong ni Panelo kay Nato. Oh, naniniwala pala siya, mga kababayan, na maraming tiwali dyan sa Kongreso. Bakit kayo doon nagpapile? Yung mga tiwali, pinapailan nyo ng isang opisyal na tiwali din. Sila rin naman gumusga. Mga tiwali. Si Nato, sampal ba yan sa mukha mo, Nato? Lirin pala yung mga... Kamot ulo, mga kababayan. Nahulog sa kanyang sariling patibong. Alam naman pala niya, ang daming tiwali doon. Bakit doon siya nagsampa ng kaso? Sa korte dapat, Babalu. O di ba kaya, doon sa ombudsman. Ito, may tatanong lang kasi. Tingnan niyo si Nato, mga kababayan. Natunaw na parang yelo. May tatanong lang kasi in relation to what Sex said. Ito kasi ang nangyari, ha. Panoorin ninyo. Bakit si VP Sara ang pinag-iinitan? Marami din naman daw corrupt sa ibang bahagi ng ating gobyerno. Kailangan pa bang itanong yan kay Renato Babalu Reyes? Kaya nila pinag-iinitan si Sara dahil takot sila na maging presidente, mga kababayan. Ubos itong mga hanay ni Renato Babalu. Dahil madudurog sila, mga kababayan, sigurado. Alam naman natin na sinasabing ito si Renato ay isa ito sa mga legal fronts. Doon yung tatanong ko. Bakit hindi kayo kumikilos? Kaugnay doon sa yung tinatanong mo, yun din ang akin. Sige, go ahead. Sa dalawa. Okay. Magaling ito si Panelo. Wala ba kayo na maraming tiwali sa Kongreso? Si Nato, naka number 4 pa, mga kababayan, na ipit yung itlog niya. Nato, anong itsura na itlog? Nagtitwist na yung mga kababayan ang kanyang yagba. Dahil elite na daw si Renato Babalu Reyes, mga kababayan, ngayon Na-promote na siguro ni Admiral na New York. Bakit kayo doon nagpapile? Yung mga tiwali. Doon rin sila nagpa-file sa mga kurakot din. Number 1 kurakot dito sa ating bansa, mga kababayan, congressman. Sila tiwali din. Sila rin naman gumusga. Mga tiwali rin pala yung mga ito. Kamot ulo, Nato. Pwede naman kayo mag-file din sa mga tiwali. Abogado kayo, di ba? Pero kayo, Nato, o kayo ang nag-file doon ng impeachment. Pikit mata sila, mga kababayan, sa ginagawang kurakutan ng mga congressman. Tapos dito kay Sara, wala nga silang ebidensya. Puro bintang lang. Kaya nga ako kontra sa impeachment Kasi ako naniniwala Bottom line, I think it has to be filed in the House. Regardless. Kasi that's the constitutional process. What I'm saying, dahil gusto nyo ipa-impeach, filed in the House. Pero kung gusto nyo talaga ng pananagutan, i-file nyo sa korte o hikayatin nyo ang ombudsman. Ang kaso lang, mga kababayan, walang nakikitang anomalya ang ombudsman Kaya dito sila sa mga kurakot, mga kababayan, corrupted minds sa mga buhaya dyan sa Kongreso na hindi na po tumitingin ng rason, mga kababayan. It's a political move. Kung naniniwala kayo mga tiwalayan, pailan nyo ng kaso. Hindi lang si Inday. Ano masasabi ngayon, Nato? Kunwari pa ito, mga kababayan, mga babalo na ito, mga rallyistang ito na corruption crusader sila. Diyos mio, sino maniniwala sa inyong mga unggoy? Yan, nakitang-kita na mga buhaya nagnanakaw ng pera. Tahimik kayo, dyan kayo sa 125 million pesos, mga kababayan, na confidential fund. Ikakayaman ba yan ang sambayan ng Pilipino? Na in the first place, ginamit naman yan ng tama. Yun ang sinasabi, challenge ko kay Calyodi. Kung sa tingin nyo marami talagang corrupt, di ba dapat hanapin na natin yung iba't ibang taong corrupt. Hindi. Wala silang pakialam dyan, mga kababayan. Ang target lang talaga nila is si Sara Duterte. Ilang po si VP Sara. Tama yun. At At least
nag-agree ka, Leody. Oh, kabalahibo din ito ni Babalo, mga Tingin ko kababayan. marami makakasuhan. Kasi alam Oh, so bakit sa Sara lang at sablay pa ang inyong kinaso? at Na impeachment. tingin ko talagang itong labanang ito ay para sa 2028. Tingin nyo, Para sa 2028, umamin, mga kababayan. Oo, maliwanag pa sa sikat ng araw para yan sa 2028. ba ikabubuti ng ating bansa na ma-impeach si VP Sara? Yung pagpapatanggal ng mga corrupt at Burap! Oh! Tapos, bakit tahimik ka kay BBM? Believe din tayo dito kay BBM, mga kababayan, no? First time in history, mga kababayan, na napatahimik niya ang madaldal na Renato Babalong ito. Wala itong pinipili eh. Lahat ng mga presidente, mga kababayan, maliban kay Ngagngag. Ano kaya pinakain ni Ngagngag dito? Bakit tumahimik itong si Babalo? Ang mga alipores ganito, mga kababayan, yung mga rallyista, yung sigaw-sigaw, protect BBM. Oh, ganyan na ang sigaw. Dahil si BBM daw ang nagtataguyod ng demokrasya. Diyos mo, animal. use of public officials, that is always beneficial para sa taong bayan. Beneficial para sa inyong mga makakaliwa. Gusto natin na as taxpayers, Oh, Diyos mo, taxpayers pa ang binanggit, mga kababayan. Hoy Nato, ang sabi sa'yo ha, kumikita kayo dyan sa rally-rally dyan. Tiba-tiba kayo? Nagbabayad ba kayo ng tax dyan sa kinikita nyo? Ha? Sa pagiging rallyista? Kapal ng mukha nagsabing taxpayers. Ang totoong aksaya ng pera, yung mga buhaya at yung idol mo ngayon na presidente. Oh, dyan nagbibleed tayo ng pera. Yung bigay-bigay ng ayuda ngayon, mga kababayan, trilyon na ha. Simula nang naupo si BBM. Yan ang aksaya ng taxpayers money. tayo na nagtatrabaho, Wow, nagtatrabaho! Anong trabaho mo na to? Oh, andyan ka lang sa kalye, paano ka kikita niyan? Maliban na lang, mga kababayan, kung tumatanggap ka talaga ng pera. Oh, paano ito nagsusurvive, mga kababayan? Diyan lang sa lansangan. babayad ng buwis, yung mga hindi tama ang paggamit ng pondo, dapat may pananagutan yon. Sino bang taxpayer ang gusto Oh, tingnan mo ba? na nanonood ng hearings na nakikita 612 million pesos? Hindi natin alam paano ginastos. Oh, hindi natin alam kung paano ginastos dahil... Wala, tingnan yung mukha, mga kababayan. Oh, ang cute. Oh, cute ba, mga kababayan? Hilain natin yung baba. Ito, mga kababayan, ang kanilang propaganda. Hindi twist nila. Hindi natin alam. Ikaw lang ang hindi mo alam. Pero may dokumento iyan. Sinuring mo rin ba ang spending ni Ngagngag? Oh, Diyan, mas malaki yan, triple, 100 times. Pati kitang balustos, 1 million times larger than VP Sara's budget. Sinuring mo rin ba, Baba? Very untransparent, dinodoktor pa yung paraan ng liquidation. Hindi Dinodoktor, oh, who are you to say? Naging forensic na si Babalo, mga kababayan, oh. Tsura. Eto, mga kababayan, kung si Pinocchio, mga kababayan, nagsisinungaling, humahaba ang ilong. Eto, ang Baba ang humahaba habang nagsisinungaling. maganda yon. And I think okay lang na maging divided ang bansa. Yan talaga ang gusto nyo dahil gusto nyo nga ibagsak nga, di ba? Yung sigaw-sigaw nyo sa Divide kalsada. tayo between those who are against corruption and those who tolerate corruption. Ma-divide tayo dun sa nangungunsinti ng corruption at yung gusto na may managot Humahaba ang Baba, mga kababayan. Tama tayo. para sa corruption. I think Nagsisinungaling, mga kababayan, humahaba ang Baba. mabuti yun. Para sa taong bayan, magkaalaman na, including the Senate, sino dyan ang tolerant sa corruption, sino sa Senado ang gusto Who are you to say? Baba, galing pa talaga sa'yo yan, mga salitang iyan, Nato. To Secretary Panelo's point, sinabi niya kanina, kung sinasabi niya nga may corruption, di mag-file na lang kayo ng criminal cases. Bakit Kaya yung padadaan sa ganitong kasing proseso na we all know naman, it's all about the numbers. Grabe si Nato, mga kababayan, Pang media personality na mga kababayan ang datingan. Hindi mo sukat akalain na galing sa kalsada, naging media personality na. Well, yung criminal case relates to kung may kulong ba o hindi, kung merong criminal liability. Pero yung impeachment kasi ibang klase ito na proseso eh. Dahil political ang impeachment, kahit walang logic, mga kababayan, pwedeng mag-proceed. I believe that VP Sara is fit to be part of our government. Si VP Sara pa ang may diferensya ngayon. Siya na nga lang, mga kababayan, ang maayos na leader dito sa ating bansa. Siya pa ay hindi fit. Kung ang sinasabi nyo na bangag lahat, hindi talaga fit si Sara dahil hindi bangag si Sara.
Hindi siya kurakot. Etong mga nakaupo ngayon ang dapat paalisin at palitan ng maayos kagaya ni Sara. Oh, definitely. Pero puntahan natin yung mga tinalakay kanina. Sige, sir. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Sabi ni Nato mga kababayan, hindi natin alam kung paano in-spend. Kailangan nyo ipakita sa amin kung paano in-spend ang confidential fund dahil kami ang matatamaan mga makakaliwang grupo. Teka muna. Ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito nga, Sagot ito na to, 200 something million. Ito billion ang ninanakaw sa ating bansa. Ninanakaw. Umamin mismo si Renato mga kababayan ng mga kurakot ang mga congressman. At sinicertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Certified. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung common gaya sense. na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman. Kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature... Gustong malaman ni Renato mga kababayan ang confidential fund dahil paano na lang ang aming mga kasamahan. Ng confidential funds. Ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Which is, ang umaaray ngayon mga kababayan ay yung sinasabing mga kalaban na may connection sa kalaban. Gawa ka ngayon ng plano. Diba, Nato? At pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Eto treason na ito mga kababayan ng pinaggagawa ni Tamba. Gumagamit siya ng kalaban ng gobyerno para atakihin lang si Sara Duterte para sa kanyang ambisyon. Inahayaan niya ma-infiltrate tayo ng mga ganitong mga klaseng tao mga kababayan. Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yun? Hindi sa Siguro ang ordinary kalaban tao. si Babalo. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yun. Yan. O kaya, Yan. doon sa may mga access sa kanila. You Turo have to mo. buy the information to destroy them. So you need money for that. Paano yan, Renato? Madidestroy ka? O kaya nagngangak mga kababayan? Magkatalang gagastos ka ng hotel. Kasi maraming nag-ooperate Pagkain, damit, vehikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Naku, may Piatos. Fake. Confidential na Ang batas mismo ang nagsaad niyan mga kababayan na confidential. Pati mga alias. Sa Kailangan gamitin. Sinasabi? Ha? Wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. Yun, sentido ko muna naman yun. Common sense Kaya na nga naman. confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka. Iyak na si Nato mga kababayan. Tingnan niyo, mamalo. Ganyan. Para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. Natolo. Renato Babalo. Malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan. Anong masasabi niyo dito na nagmamagaling itong si Babalo na supalpal ni Panelo? Post your comments below.